They blindsided from the right corner for two dunks for Durant. Ilan lamang ito mga repa sa talaga naman tumatak na plays ni Dwayne Wade. Sa katunayan ay kahit na ang 6'11 na si Anderson Varejao ay hindi din nakaligtas sa kanyang pagiging dominante. Kaya naman sa video na ito ay halina't balikan natin ang kwento ng buhay ni Dwayne Wade at alamin kung gaano nga ba siya kagaling. January 17, 1982 nang ipinanganak sa Chicago, Illinois, si Dwayne Wade. Sa kanyang murang edad ay nahilig na siya sa sports, parehas niyang na-dominate ang football at basketball. Sa katunayan ay noong senior year niya sa high school ay nag-average siya ng 27 points at 11 rebounds, kaya naman umakyat sa 24-5 ang kailang record. Pagdating naman sa college ay unang taon pa lamang niya sa Marquette University ay nagpakitang gilas agad siya. Nag-average siya noon ng 18 points, 6.6 rebounds at pinangunahan niya din ang Conference USA sa steals with 2.5 steals per game. Natapos ang season na yun mga repa na may 26-7 na record ng Marquette, ang kailang best na season since 1993 to 1994. Sa sumunod na season 2002-2003 ay lalo pang umabante ang stats ni Dwayne Wade. Nag-average na siya dito ng 21.5 points, 6.3 rebounds at 4.4 assists. Dahil sa kanyang pangunguna ay na-upset nila ang dominanting Cincinnati Bearcats na team dahilan kung bakit nila nakuha ang Conference US title. Pero ang pinaka-highlight sa season na yun mga repa ay during the Midwest Regional Final. Nakabangga kasi nila ang top-seeded Kentucky at nakapagtala siya dito ng 29 points, 11 rebounds at 11 assists. Dahil sa kanyang pinamalas na galing ay napukaw niya ang atensyon ng karamihan at umakyat ang kanyang NBA draft projection. Kaya naman din na nakapagtaka kung bakit siya napili bilang 5th overall pick ng Miami Heat. Sa kanyang rookie year ay nag-average siya ng 16 points, 4 rebounds at 4.5 assists. Natapos ang season na yan na may 42-40 na record ang Miami at nakapasok sila sa playoffs. Sa postseason ay talaga namang nagpamalas ng galing si Dwayne Wade. Sa katunayan ay Game 1 pa lamang kontra Hornets ay nagawa niya agad ito. First playoff game ay game winner agad ang kanyang nagawa. Natapos ang series na yon sa Game 7. Sa semis naman mga repa ay nakabangga naman nila ang top-seeded Indiana Pacers. Yun nga lang ay kinapos sila at natalo sa Game 6. Pagpatak ng 2004 offseason ay laking gulat ng karamihan dahil na-trade na si Shaquille O'Neal papunta sa Miami Heat. Dahil sa pangyayaring yon ay naging malaking bagay ito para sa team. Well, bukod sa nakuha nila si Shaq ay umalagwa din mga repa ang stats ni Dwayne Wade. Nag-average siya noon ng 24 points, 5 rebounds at 7 assists per game. Dahilan kung bakit sila ang nanguna sa Eastern Conference na may 59-23 na record. Sa first round ay nakabangga nila ang New Jersey Nets at naswept nila ito. Sa second round naman ay nakaharap naman nila ang Washington Wizards at katulad na lamang ng nangyari sa first round ay tinapos lamang nila ang series sa Game 4 matapos makapagtala si Dwayne Wade ng 42 points, 7 rebounds at 4 assists. Sa Eastern Conference Finals naman mga repa ay nakadwelo naman nila ang defending champion na Detroit Pistons at talaga namang naging dikdikan ang serye na yon. Sa kasamaang palad ay napuwersa noong Game 5 ang rib muscle ni Dwayne Wade dahilan kung bakit hindi na siya nakapaglaro sa Game 6. Nakabalik naman siya noong Game 7 pero nalimitahan na ang kanyang laro dahilan kung bakit kinapos na sila at hindi na nakabawi pa sa Pistons. Pagdating ng 2005-2006 season, dito ay nadagdag na sa kanilang lineup sila Gary Payton at Jason Williams. Nag-average din si Dwayne Wade noon ng 27 points, 5.7 rebounds at 6.7 assists per game at muli ulit silang nakapasok sa playoffs. Sa first round ay una nilang nakaharap ang Chicago Bulls at tinapos lamang nila ang series sa Game 6. Sa semis naman mga repa ay napatumba naman nila sa Game 5 ang New Jersey Nets. At sa Eastern Conference Finals naman ay muli nilang nakabakbakan ang Detroit Pistons at talaga namang gigilang Miami Heat sa pangunguna ni Dwayne Wade na makabawi sa team na ito. Nakabawi naman ang Miami at tinapos nila ang serye sa Game 6 dahilan kung bakit nakapasok sila sa NBA Finals. Dito ay nakaharap nila ang Dallas Mavericks na pinangungunahan ni Dirk Nowitzki. Sa unang parte ng series na yun ay na 2-0 lead sila ng Dallas pero noong mga sumunod na laro ay para bagang nagliyab ang kamay ni Dwayne Wade. Sa Game 3 nakapagtala siya ng 42 points, Game 4 naman ay 36. Pagdating naman sa Game 5 ay nag-career high 43 points naman siya. Natapos ang series na yun mga repa noong Game 6 matapos makapagtala si Dwayne Wade ng 36 points, 10 rebounds, 5 assists, 4 steals at 3 blocks. Dahilan kung bakit nakuha na ng Miami Heat na ni Dwayne Wade ang kampyonato. Sa final series na yun mga repa ay nag-average siya ng nearly 35 points, 8 rebounds at 4 steals per game. Kaya naman din na nakapagtaka kung bakit siya ang itinanghal na Finals MVP.
He became the 5th youngest player in NBA history to capture the Finals MVP. Isang pangyayari na talaga naman tumatak sa NBA. Pagpatak ng 2006-2007 season, dito ay 31 games siyang hindi nakapaglaro dahil sa injury. Na-dislocate kasi ang kanyang kaliwang balikat, tapos bukod pa doon ay in general ay nag-struggle din ang Miami Heat sa mga injuries. Nakapasok naman sila sa playoffs at nakapaglaro pa siya dito, pero sa kasamaang palad ay na-swept sila ng Chicago Bulls. Well, bago magumpisa ang 2007-2008 season ay nadalo ng injury ang kanyang tuhod at talaga namang ininda niya ito ng buong season. Bagamat nag-average siya ng 24 points, 7 assists at 4 rebounds per game ay hindi pa din sila nakapasok sa playoffs. Nang dumating ang 2008-2009 season, dito ay natunghayan natin ang breakout season ni Dwayne Wade. Sa kabila ng pagkawala ni Shaquille O'Neal sa lineup ay muli pa din nakapag-bounce back ang Miami Heat. Nag-average si Dwayne Wade noon ng 30 points, 5 rebounds at 7.5 assists at siya ang nakakuha ng scoring title. Natapos ang season na yun na may 43-39 na record ang Miami at nakuha nila ang ikalimang pwesto sa Eastern Conference. Yun nga lang ay first round pa lamang ay napatumba din agad sila ng Atlanta Hawks. Pagpatak ng 2009-2010 season, dito ay sinemento na ni Dwayne Wade ang 10,000 career points niya kontra Chicago Bulls. Marami din siyang nagawa mga moments na talaga naman tumatak sa liga at isa na nga dito ay ito. Bukod pa dyan mga repa ay noong 2010 All-Star Game ay siya ang itinanghal na MVP matapos siya makapagtala ng 28 points, 11 assists, 5 steals at 6 rebounds. Pinangunahan niya din ang kanyang team at muli ulit sila nakapasok sa playoffs. Bagamat nag-average siya noong playoffs ng 33 points, 7 assists at 5 rebounds ay napatumba din sila ng Boston Celtics sa Game 5. Pagdating ng 2010 off-season ay muling pumirma ng kontrata si Dwayne Wade sa Miami. Pero laking gulat ng karamihan dahil pumirma na din itong si Chris Bosh at LeBron James. Dahil sa pangyayaring yun ay nabuo na ang Big 3 na talaga namang nagbigay ng malupit na kasaysayan sa NBA. Sa kanilang unang taong magkakasama 2010-2011 season ay naging solido ang Miami Heat. Tinapos nila ang season na may 58-24 na record at nakuha nilang ikalawang pwesto sa Eastern Conference. Nag-average siya dito ng 25 points, 6.4 rebounds at 4.6 assists. Pagdating ng playoffs ay 6 ay naging pader sa Eastern Conference ang Miami Heat. Napatumba nila ang 76ers, Boston Celtics, Chicago Bulls at lahat ng ito mga repa ay tinapos lamang nila sa Game 5. Dahilan kung bakit nakapasok sila sa NBA Finals. Dito ay nakaharap nila ang Dallas Mavericks na pinangungunahan ni Dirk Nowitzki at si Dwayne Wade mga repa ang naging leading scorer ng Miami Heat sa NBA Finals. Nag-average siya noon ng 26.5 points, 7 rebounds at 5 assists per game. Bagamat maganda ang kanyang pinamalas na galing ay hindi pa din ito naging sapat kung kaya't naresbakan sila ng Dallas Mavericks at tinapos lamang ang series na yon sa Game 6. Pagpatak ng 2011-2012 season, dito ay nanatili pa ding dominante ang Miami Heat. Nakuha nila ang second seed at katulad na lamang ng nangyari noong nakaraang season ay muli ulit nilang na-dominate ang Eastern Conference. Napatumba nila ang New York Knicks na pinangunahan ni Carmelo Anthony sa first round. Sa semis naman ay napabagsak naman nila sa Game 6 ang Indiana Pacers at pagdating sa Eastern Conference Finals ay nakabangga naman nila ang Boston Celtics at naging dikdikan din talaga ang serye na yon. Sa katunayan ay umabot pa ito ng Game 7 pero dahil sa 54 points combined nila LeBron James at Dwayne Wade ay napatumba nila ang Celtics dahilan kung bakit nakapasok ulit sila sa NBA Finals. Dito ay nakaharap nila ang Oklahoma City Thunder na pinangungunahan nila Kevin Durant, Westbrook at Harden. Noong Game 1 ay nakuha ng Oklahoma ang panalo pero noong mga sumunod na laro ay hindi na sila nakabawi pa. Tapos ang series na yun noong Game 5 dahilan kung bakit nakuha na ni Wade at ng Miami Heat ang ikalawang kampyonato. 2012-2013 season, dito ay nagawa nila ang 27 game winning streak na talaga namang gumulat sa karamihan. Nag-average siya ng 22 points, 5 rebounds at 4.6 assists at tinapos nila ang season na may 66-60 na record. Sa first round ay naswept nila ang Milwaukee Bucks. Sa semis naman mga repa ay nakaharap naman nila ang Chicago Bulls at tinapos lamang nila ang series sa Game 5. Pagdating naman sa Eastern Conference Finals ay nakaharap naman nila ang Indiana Pacers at naging maganda din talaga ang naging palitan ng bawat kupunan. Sa katunayan ay umabot pa ito ng Game 7 pero mas nanaig pa din ang Miami Heat dahilan kung bakit nakapasok ulit sila sa NBA Finals.
Dito ay nakaharap nila ang San Antonio Spurs at nagindikdikan din talaga ang series na yon. Umabot nga din ito ng Game 7 pero dahil sa 60 points combined nila Dwayne Wade at LeBron James ay natalo nila ang San Antonio Spurs kung kaya't nakuha na ng Miami Heat Big 3 ang back-to-back championship at ikatlong kampeonato naman ni Dwayne Wade. Pagpatak ng 2013-2014 season ay gustong subukan ng Miami Heat Big 3 na masungkit ang tripit o tatlong magkakasunod na kampeonato. Nakabot pa nga sila sa NBA Finals pero sa kasamaang palad ay kinapos na sila at natalo noong Game 5 kontra San Antonio Spurs. Naresbakan sila mga repa. Kaya naman pagdating ng 2014 off-season ay umalis na si LeBron James sa Miami at muling bumalik sa Cleveland Cavaliers. Nanatili naman si Dwayne Wade at Chris Bosh sa team. Yun nga lang ay hindi na sila nakapasok sa playoffs noong 2015. Nang dumating ang 2015-2016 season ay nakapag-bounce back naman ang Miami Heat dahil na din sa pangunguna ni Dwayne Wade. Sa katunayan ay muli ulit sila nakapasok sa playoffs kabila ng wala ng Chris Bosh noon. Nakabot naman sila sa semis mga repa at nakaharap ang Toronto Raptors pero pagdating ng Game 7 ay napatumba din sila nito. Nang matapos ang season na yun ay nagpalipat-lipat na ng team si Dwayne Wade. Naglaro siya ng isang season sa Chicago Bulls noong 2017. Naglaro din siya sa Cleveland Cavaliers noong 2018 at muli ulit siyang na-trade pabalik sa Miami Heat noong 2018-2019 season. Well, bago matapos ang kanyang karir sa NBA, meron na naman siyang ginawa na talaga namang gumulat sa lahat. At ito ay nangyari noong February 27, 2019. Kalaban nila ang Golden State Warriors. Bagamat nasa palpal ni Jordan Bell ang unang attempt ni Dwayne Wade, ay agad niya din itong nakuha at ito nga ang nangyari. Isang game-winning buzzer beater na talaga naman tumatak sa karamihan. Maski sila Stephen Curry at KD ay natulala dahil sa ginawa ni Dwayne Wade. Nang matapos ang season na yun ay opisyal na siyang nagretiro. Well, kayo mga repa, isa din ba kayo sa humanga at bumilib sa kalibre ni Dwayne Wade? Comment down below.